Hi Libra, 2024 Yearly Kapalaran Horoscope, Tarot Reading. Ito na po ang inyong reading. Ano daw yun mo dyan? Tayo nga po pala ngayon ay live na live sa ating YT. Salamat sa ilang viewers na narito. Anyway, Libra, you can share this with your Libra friends and family or sa inyong mga jowa, shota, or ilang taong malapit sa inyong mga puso na Libra rin, ayan. At mahilig makinig sa kanilang mga horoscopes. Feel free to share this video guys para sa kanilang gabay na mensahe for this new year 2024. Okay, I know, isa-isa lang yung sign na hinaharap natin. One zodiac at a time. Okay, at ito nga po, narito na tayo para sa inyong pagbasa. Libra, itong ilang deck of cards natin gagamitin ay aking muna pong ilalagay sa gilid. I know sa live hindi nakikita kasi medyo struggle. May ilang deck of cards po na narito at camera. Pero no worries po. I-upload rin natin ito sa ating, dito rin sa YT. So, ayan na. Libra. Hingi lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Yung pinaka-mensahe para sa bagong taon na ito, 2024. Libra. Para sa mga Libra, dito muna tayo sa inyong tarot card reading. Hindi natin to tatamisan. We'll be straightforward. Pero naway wag lang din po lalaliman. Okay? As usual, guys, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra. 2024. Libra. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Libra. Libra 2024. Ayan, mayroon ng dalawa. Add pa tayo dyan. Okay. Excited. Okay. Libra. Okay, I guess enough muna to. Maya-maya na tayo mag-add pa. Uy, okay. Ito hindi kailangan katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe, okay? The Death card ay narito. 5 of Wands reverse. The Knight of Cups reverse. 9 of Wands ay narito. 2 of Cups. The Queen of Pentacles reverse. Okay, position natin ng maayos. The Tower is in reverse. And the 5 of Swords. 5 of Wands reverse. 5 of Swords ay narito. Kita ba siya? Ayan. Okay. Okay. Libra. Okay, guys. Saan na muna tayo? Unang-unang na po na ko dito sa inyong cards. Pagdating muna po tayo sa usaping pera. Your income, ayan, budget or financial sector. 2024, agad-agad, okay, may iwanan ko para sa inyo Libra na hindi kayo mawawalan. The Queen of Pentacles is in reverse, katabing-katabi nito ang 2 of Cups. Andito yung balance. You will be financially secured and independent. Pero, eto, andito tayo sa pero. Yes, hindi ka mawawalan. Pero, hindi rin naman po ibig sabihin nito ay hindi ka nakukulangin or mag-i-struggle, okay? The Tower kasi, sabi ko nga, balance, the 2 of Cups ay narito. The Tower, reverse, the 5 of Swords, kita mo naman siya, may pagsakit ng ulo. Umiinit ang ulo. Okay? So, kasi guys, sa realidad, sa realidad ng ating buhay, iba-iba pa rin po tayo ng estado, walang katayuan, At sa usaping pera, sa ating mundong ginagalawan, nariyan talaga ang ups and downs. What I mean sa hindi ka mawawalan Libra. Financially speaking muna po tayo, okay? Ano mang ma-encounter mo in regards money, okay, dito, ay madali mo itong mapangahawakan. Masusolusyonan. Halimbawa, kung ang ilan sa inyo po at one point ngayong taon ay mangailangan ng pera. Halimbawa lamang po at
gagamitin nyo ito for a new business or bagong negosyo at balakin nyo na manghiram ng pera. Or makapag-loan kayo sa bangko, ganyan. Or kahit sa isang tao or even sa ating gobyerno, why not? Sa inyong mga paraan, nakikitaan po natin ito ng magandang transaksyon or magandang takbo ng posibilidad para sa inyo. Or, if some of you, kasi the tower, this one is in reverse, expect the unexpected, Libra. So, yun na nga, sabi ko nga, ups and downs, highs and lows ng buhay, be ready doon sa ilang unexpected na ganap. So, sa pera, meron talagang pagtaas, meron pagbaba. Okay? Pero kung ang ilan sa inyo, kung meron man pong utang, okay, na matagal nyo nang hinihintay, or kayo mismo itong mayroong pagkakautang, reversal energy po tayo every time, possibility dito ay makakabayad kayo, or mababayaran na kayo this year. I-claim na natin yan. At dito, aangat lalo yung inyong pagiging independent or financially stable. The Queen of Pentacles. Yung balance. Overall, pagdating sa pera, meron at merong darating. Meron at merong papasok. Maaring ito pa nga sa mga pagkakataon na hindi mo asahan. Meron at merong solusyon o konklusyon kayong makikita. Dumaan man kayo sa isang punto na sumakit ang inyong ulo. So, dito pa rin, may iwanan kong magiging maganda naman ang flow ng money para sa inyo this year. Okay? Okay. So, sige, hingan natin yan ng advice about money na aking na-mention for Libra. Sige, agad-agad, hingan natin ito ng mensahe. For Libra, ayan, agad-agad. Sabi ko kasi agad-agad, biglang tumalo na to. Stay, ano daw, moon child? Stress na po kasi ng madaling araw. Step out of your comfort zone. The energy is gaining momentum. So, dito muna tayo. Malapit na. Yung na-mention ko, ano ba yung na-mention natin? About money. Kung meron kayong hinihintay, kung meron kayong pagpaplano, kahit sa simpleng ideya pa lang ito, ngayon pa lang, na makabuo ng isang negosyo or investment, or kung meron kayong hinihintay na pera, or meron talaga kayong tutugunan na may kaugnayan sa pera, the energy is gaining momentum. Malapit na kayo doon. Papunta na kayo doon sa moments kung saan ay maharap nyo na ito, matutugunan nyo na, mababayaran nyo na. So, i-claim na po natin yan. Step out of your comfort zone. Bakit o mga to? Kung aking i-relate yan sa ating unang ilang naiwan na mensahe, huwag kang manatili at one point, especially kung mag-apply yung pagsakit ng iyong ulo sa usaping pera, na hindi ka okay, or hindi, parang hindi mo mapanghawakan. Minsan ganun, sa realidad, again, iba-iba po tayo ng paraan din, kung paano natin hinahandle ang mga bagay-bagay pagdating sa iyong emosyon. It's okay to pause pag nilay-nilayan ng mga bagay, review, reassess, re-evaluate your finances. Pero makakatulong marahil kaya umangat po ito, kasi baka at one point, malugmok, alam mo yun, manatili kayo dun sa problema, mas stuck kayo dun na ayaw natin. Yung pinakasolusyon dito ay pag-aksyon. Sabi ko nga, meron at merong solusyon at konklusyon na magaganap. Mapangahawakan nyo to, guys. But you have to step out of your comfort zone every time na meron kang problema kinakaharap. Kasi walang mangyayari daw kung nananatili tayo dun sa comfort. Kailangan patuloy nating inilalaban para mairaos ang buhay. Ganun naman talaga ang life. Okay, lilipas rin ang sakit ng ulo. Tutulungan pa rin ang sarili na mapahil or mapahilom itong pagsakit ng ulo na ito. Siyempre pa, patuloy na bigyan ng pag-aksyon at sapat na desisyon, yung balance ang iyong buhay. Pinansyal, bilang yun yung unang nagbigay diin dito sa akin, nakikita yun kasi una kong napuna, the Queen of Pentacles. So, let's move forward sa ilang pwede pang, napakaraming pwedeng iparating ng cards, guys. Just only take what resonate pa rin, tayo ay general message po. Okay? So, andito muna tayo. Dito naman tayo, Moonchild. Sa usaping relasyon. Pag-ibig, Libra, the Two of Cups, kita mo naman. Magkahawak ang dalawang kamay. Ayan.
So, salamat po sa ilang nananatili at nakikinig sa ating live. Para sa mga couples or attached or married na, ayan, kung sakaling hindi mag-reflect po yung ilang unang mensahe natin na nabitawan. At kayo yung kasi andito yung pagiging independent Andito yung pagiging provider nyo rin sa pamilya. Kayo yung mga housewife, or right now, mas pinipili nyo na lang munang mag-focus para sa sarili or sa pamilya. Magkakaiba po ang bawat isa ng prioridad at nais sa buhay. Hindi ko kayo dyan. Hindi ko kayo i-judge dyan. Hindi po judgmental ang dyan. Pero actually, maaari po yung nakikita natin magandang takbo rin. Ito more, sabi ko nga love na I-add ko lang to. Pagdating pa rin sa finances, parang nagbibigay din yung finances muna Yung nakikita po natin magandang takbo or flow ng inyong finances or money sector, pwede rin kasing higit na mag-reflect ito guys sa inyong mga kapareha or partner or asawa. Okay? Dahil kung kayo ay nasa isang relasyon na, the Two of Cups kasi ay narito magkahawak, magkakapit-bisig. Ayan. Magkahawak ng kamay. Well, Libra, either you're in a relationship or partnership sa isang business, may maganda pong possibility sa part na yan or para sa taong ito. Especially kung kayo nga po ay a housewife or single at alam mo yan, looking for a job pa lang. Pero andito na sa isang relasyon, maaaring itong ilang unang messages natin ay mag-reflect sa inyong business partner or matatawag na kapareha. May something positive doon. At dito, syempre pa po, ay mabibiyayaan ka ng blessing ng partner mo. Okay? Or can be both din naman. Pareho kayong may alas or swerte this year. Especially, kung tulungan kayo. Okay? Kung kapit-bisig kayo sa usaping ito. At ito na, speaking of relationship, kung kayo ay nasa isang relasyon na or married, when it comes to your love sector, dito, definitely, meron tayong nakikitang malalim pa or paglalim pa ng inyong connection sa isa't isa. Especially when it comes to physical affection or sa usaping sex. Ayan. Ba't may pagganong si Moonchild? Pa-rated 18 or 18 char. Kasi kita mo naman yung love language na umaangat dito ay yung physical act. The Two of Cups. So, possible rin for some of you, hindi imposible, lalo na kasi meron ditong pag-angat din ng rebirth. The Death card ay narito. Merong bagong simulain or merong something bago or someone na bago. So, possible po. So, for some of you, lalo na sa mga nag-i-expect kayong couple na, kumbaga inaasahan nyo or pinagpipray nyo na ito na magka-baby this year or makabuo na, wala pong imposible. Possibly, para sa ilan na ready na, okay, ay mayroon ng baby blessing na dumating para sa inyo. So, i-claim na natin yan for those na, andito yung isa sa pangarap or isa sa nilulook forward sa relasyon. Okay. Okay, Honeymoon Child. Kung single, the Knight of Cups reverse ay narito. May dala siyang bulaklak. This one is in reverse. Pero regardless, kita mo po, may dala siyang bulaklak. Okay. Kung single ang mga Libra na nakikinig ngayon, pero ready to mingle na, why not? Actually, maring merong someone love interest na umangat or lumitaw. Lumitaw! Para sa inyo ngayong taon, para sa ilan kasi Knight of Cups reverse, why I'm getting a message na para sa ilan, maaaring ito po ay isang secret lover, isang taong merong lihim na pagtingin, or for some, maaaring ito ay someone na may kakayanan na pasayahin ka, physically, emotionally, bilang may bulaklak dito. Maaring ito yung act of service niya. Act of service. Hindi ito yung paraan niya para pasayahin ka.
So, sana all na lang kami. Char. Hindi. Pero maaaring ito ay someone din na may kaya. Kaya sa buhay. Or kakayanan. Sabi ko nga, sa anumang paraan ito. Okay? Sa realidad, magkakaiba tayo ng posisyon, guys. Okay? Pero, Libra, no matter what your relationship status, single ka pa man, in a relationship or married, again, may paglalim ng connection. May pag-level up tayong nakikita. Pero, ito naman sa pero si Moonshine. If you're still single, at right now, ay wala pang someone na matatawag mo, kumbaga, dear to your heart, then definitely for some of you, ay, sabi ko nga kanina, may connection naman ito sa inyong partnership, sa work, or in business ito. I-claim na natin na mayroong growth or paglago pa sa part na yan. I-claim na natin that you will receive and achieve something ngayong taon. Libra. Okay? So, sana all na lang tayo. Ito, the 9 of Wands ay narito. Sa higit na practical dyan, kung hindi ko pa na-mention, point niyan ay yung ilang test, yung ilang challenge ng buhay. Pero kung meron ka ditong kaagapay or maybe isang message ito, Libra, na hindi ka nag-iisa. Meron at merong suporta sa paligid mo na merong pwedeng gumabay sa'yo. Kahit paminsan, sumasakit ang iyong ulo or may pagkakataon na pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa, meron kang kasama. At kung at one point dumaan ka talaga sa parang ang hirap ng life, gaan naman sa, sabi ko, ang ganda naman ng flow ng money eh. Pero at one point ngayong taon, para magramdam mo yung challenge. So, take it. Okay? Take it as a challenge, Libra. Again, merong solusyon. Merong suporta. Mapangahawakan mo to. Okay? Kuha tayo ng advice para sa point na yan. Add tayo ng ilang message para sa mga Libra. Dito sa ilang naiwan nating mensahe. Para sa mga Libra. Okay. Inspiration. Sabi ko nga sa love, mananatili kayong inspired and motivated na gampanan at harapin ang buhay sa araw-araw dahil andito yung inspiration. So maybe isang message rin po ito na paangatin nyo yung inspirasyon, yung inyong mga dahilan kung kanino ba kayo bumabangon sa araw-araw kahit pa. Sabi ko nga, andito pa rin yung challenge, yung test, yung ilang gawain, responsibilidad. Pero sila pa rin sila rin yung inspirasyon mo kung bakit ka bumabangon. So, lagi mo lang alalahanin. Lagi mong tanungin, magnilay-nilay ka sa iyong sarili na, sino ba tong mga dahilan ko kung bakit ako patuloy na lumalaban? Sila yon. Okay? Be inspired. Stay inspired, Libra. Okay, so mag-add tayo pa ng ilang tarot. Kasi parang na-mention ko na sila lahat. Okay, sige. Sige. Libra, ano pong ma-add pa natin para sa kanila? Salamat po sa ilang nasa live natin. Right now ay gumagawa po tayo ng pagbasa para sa mga Libra 2024. Message natin para sa mga Libra. Add pa tayo ng ilang mensahe para sa kanila. Message. Libra. Libra 2024. Anong parating sa mga taong ito? This year. Okay. Libra. Okay, so mayroon na po dito ilang bumagsak. The Moon is in reverse. The 7 of Swords ay narito. And the Justice card. Kaya ito, this one is in reverse. So, okay. So, ito pa rin yung patuloy niyong mission na kaharapin ngayong taon. Yung patuloy niyong paghabol sa balance. Ito naman talaga yung parang top priority nyo as a Libra. You're all about balance. The Moon, this is about your emotions, your family, at ito yung higit yung diskarte at nais panindigan yung focus, yung partnership, commitment na meron ka, andyan yung higit na pag-highlight. That's 2024. Okay, parang gusto ko pang kumuha ng isa. The 8 of Cups. At sige, isa pa. The 10 of Wands. 9 and 10 of Wands. Okay. Sige. Libra. Ito na. Kung aking i-relate ito, pagdating sa usaping travel, para sa inyo Libra,
Actually guys, astrologically, isa ito sa pinaka magbibigay diin din para sa inyo ngayong taon, 2024. May travel opportunity, yes, for some of you. Hindi imposible na aangat ito, especially abroad or international trips. Or ngayon pa lang, aangat na ito, umaangat na to for some of you ng kusa. Nagta-travel na ba ang ilan? Or nasa ibang bansa na? Or meron ng kahit sa simpleng ideya, meron, or travel plans ito para sa inyo. So, possibly for someone dito rin talaga yung pagiging diskarte nyo eh. Kaya kayo dumidiskarte rin kasi meron kayo ilang travel plans. Andito yung tuon din ng ilan, yung attention nyo. Maaaring higit kayong parang nagiging explorer or adventurous this year. Mas magiging bukas yung inyong mga isipan na sumubok ng ilang bago. Or sa mas practical talaga, maaaring meron kayong bigyan ng pag-aksyon sa part na yan. Like, sa mas practical, mag-ayos kayo ng inyong mga passports, visa, or ilang travel documents ito. At dyan kayo mag-iiwan ng higit na focus. Itong travel na ito, it could be about your work, or for pleasure lang din. Sabi ko nga, baka ito talaga yung goal nyo, or umaangat na goal nyo this year. Libra, kung hindi man ito travel, physical travel, hindi kayo mismo yung pupunta sa lugar. Kasi pwede din yun. Tayo po ay general message, guys. So, may pagkakataon na gano'n. Kasi hindi naman po lahat ay pare-pareho ng opportunity na natatanggap. Hindi kayo mismo yung pupunta sa ibang bansa or sa lugar na yun. Then maybe, this is more about connections. Meron kayong makakausap or makakakonekta mula sa ibang bansa. Kahit over the net lang po ito. Okay, ito na yung napaka-normal ngayon, gamit ang internet or over social media. Okay. So, ano pa bang ma-add natin dito? The Death card, the Five of Wands. Sige. Ito, health-wise. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero, ang ilan sa inyo, guys, I know, kanina pa sa reminder si Moonchild, pero parang feeling ko kailangan kong ulit-ulitin na hindi kailangan mag-rely tayo sa bawat messages na ating nababanggit. Sa huli, everything still up to you po. Sa patuloy niyong pag-aksyon at desisyon na gagawin sa iyong buhay, isa pa, yung maaaring umaangat na mensahe dito, Libra, ay yung maaaring kondisyon sa sitwasyon na iyong kaharapin or kinakaharap ngayon pa lang, pero yung pinaka-resulta, yung outcome, at the end of the day, still everything is up to you. Okay? Nasa sayo yan. Meron tayong free will. So, syempre pa, hahanapin nyo yung balance. Nang hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Yun lang naman. Okay? Pero, health-wise, kasi maaaring for some of you, the Death card ay narito. Ito hindi kailangan laliman or katakutan. Katabing-katabi niya yung Five of Wands. Maaaring meron kayong ilang laban sa part na yan ngayong taon. Kumbaga, sa mas practical, maaaring dumaan ng ilan sa inyo sa medical procedure or you will undergo treatments or even surgery para sa ilan, para dito sa ilang laban. Physically, emotionally, para mas maging maaluwan na kayo at mas maging okay na yung inyong pakiramdam. Para sa mga meron ng iniinda talaga or iindain na pain ngayong taon. Or maaaring kusa nga angat, guys. Kasi maaaring meron kayong gustong ma-repair or ma-renew. Kumbaga, you're out with the old na and in with the new. Ayaw nyo na syempre pa, ayaw na natin nung gas-gas na. Or ayaw na natin ng masakit na. Okay? Pero, hindi posible. Maybe isang message ito that you will go through medical check-ups. Especially nga po, kung meron na kayong visible pain. Listen to your body, guys. Always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi sa part na ito. At, syempre, sa usapang ito, kukonsulta, okay, sa mga profesional. Pero, kung higit po tayong magiging praktikal, sa usaping relasyon, the Death card ay narito, Five of Wands. Balik tayo sa napunta ulit sa usaping relasyon. Hindi. Pero kasi,
Sabi ko nga, it could be physically, emotionally. Pero, eto, wag lalaliman. Pero meron ng, ang ilan sa inyo, meron kayong mapagdesisyon ng palayain. Usaping kalusugan pa rin tayo, okay? Mai-add ko lang yun. Pero, sabi ko nga, palalayain nyo na yung ilang masakit na. Or nakakasakit na sa inyo. Okay? Pero, claim na natin na makakalaya na kayo sa mga unhealthy patterns, unhealthy people, or makakalaya na kayo from certain addictions or bad habits, lalo na if this is something na parang ang hirap pakawalan or ang hirap labanan mula sa inyong relasyon, sitwasyon, bagay, or pagdating sa usaping pagkain. Ayan tayo. Diyan, relate ang Moonchild. Yung mga unhealthy habits, unhealthy foods natin, ang hirap i-let go. Maybe this is a message for you, Libra, na kaya lumabas ang ilang pag-repair dito, pagpapagaling, or ilang health indications, mapa-physically man or mentally. This is to let you know na kaya mo. Huwag ka na, kumbaga dito, mag-hold back sa ilang bagay or sitwasyon na alam mong unhealthy na for you. Kasi kaya ako naiwan na to, guys. The moon ay narito rin, the 8 of cups. Meron ng pagtalikod, meron na kayong tatalikuran, meron kayong iiwan. The 10 of wands, ito yung ilang bigat, ilang dalahin nyo na hindi na nakakatulong para sa inyo. Or alam nyo, hindi na nagsaserve ng purpose para sa inyo. Or hindi na healthy para sa iyo. Stay balanced, kasi the Justice card, this one is in reverse. Diyan kayo maaaring higit na magbigay ng tuon pa rin as a Libra. Sabi ko nga, yung mission nyo, patuloy na paglaban at pananatili nyo sa balance. Na hindi madali, pero alam mo na to eh. You are all about balance, Libra. Sa mga panahon na nahihirapan ka, or pakiramdam mo, palagi, kumbaga parang ikaw ay nag-iisa at one point. Okay, sabi ko nga, pakiramdaman mo lang palagi din ang iyong puso, ang iyong nararamdaman. 2024, actually, mas magiging malakas ang iyong pakiramdam. The moon ay narito. This one is in reverse pa nga. You will be highly intuitive, and for some, ay very spiritual. Mas paglalim rin ng connection mo, meron ka sa iyong faith. Okay? Maging ano pa man po ang inyong religion. Mas magiging bukas ka rin sa mas marami pang bagay o aral pa na pwede mong matutunan, mapuntahan, or matuklasan. Ngayong taon, 2024, para sa inyo, Libra, kuha na tayo ng ilang final messages para sa mga Libra. This year, 2024, anong maiwan natin para sa inyo? Okay, nakita ko yung astrology dice. Hindi pa pala tayo nakakakuha. Sige. Uy, ang ganda. Bilang ang ganda, may nag-text. Okay. Okay. Guys. Abundance. May kasaganaan. Success. Parang bumalik ako doon sa naisip ko yung about sa inyong finances. So, syempre, pakakibat niyan again, yung anything related to money. Saan ba kayo nag-earn? Sa inyong buhay trabaho, sa inyong sektor ng trabaho. Meron something improvement sa part na yan. Pero ito yung mga abundance, meron success. Listen to your intuition. Lalo pa, sabi ko nga, magiging malakas po ang inyong mga pakiramdam this year. Kung paano kayo makiramdam. Sige, add tayo ng ilang, ito additional lamang po, ano? Gamit ang astrology dice for Libra this year. Okay, this is the 6th house. 6th house of health. Okay, ayun na, yung iniwan ko, nagbigay din. Sagittarius, all about travel. Sagittarius energy, manatili lang na bukas sa ilang possibility ng travel or ng ilang, ayan, ano yung lumabas? Nagalaw ko. Sige, parang kailangan ko sigurin natin i-clarify ito bilang Moonchild kasi kinuha mo agad, hindi pa nakikita. Sige. Maybe kailangan natin i-clarify. Uy, the moon. Mali, the sun. Naisip ko kasi the moon bilog eh. This is the sun. Siguro ano to? Kaya ako nasabi na the moon, the sun.
Paangatin niyo yung positivity. Okay? Stay optimistic sa ilang pwede mong pagdaanan ngayong taon. Sagittarius energy. Positive lang to. Kasabay sa galaw ng buhay, sa takbo ng buhay. Diyan pumapasok yung na-mention ko na travel. 6th house sa health or your daily service din. So work-wise, may maaring makaramdam kayo ng patuloy na pagka-busy at productivity pa rin ngayong taon. Na ang ganda, yung blessing of work. Kaya marahil ang mga tito yung abundance and success para sa inyo. Meron at meron kayong something ma-achieve, gaano man yan kalaki, kaliit, or kabongga sa paningin mo, or sa paningin ng ibang tao. Pero this is something fulfilling. Self-filling, Libra, dahil sinunod mo ang iyong puso. Pinag-alayan mo ito ng effort, ng tiyaga, ng sipag. At ayan, meron at merong success. Meron at merong bunga. Hindi nababala, wala yung patuloy mo rin na effort, tiyaga, sipag na yung inilalaan sa iyong buhay paggawa, especially this year 2024. At pa tayo ng ilang final words, advice para sa mga Libra ngayong taon. Libra. Anong iwan natin para sa kanila? Final messages, Libra, 2024. Libra. Okay, hindi mailap na. Libra. Para sa mga Libra na makapakik, ayan, may umangat na dito. Travel, guys. Sagittarius is in the 9th house of travel. Travel. Friendship. So, maaaring andito rin yung inspiration. Kung kayo single, sabi ko nga, manatiling bukas sa ilang possibility ng kung hindi ka man na-mention, pakikipag-socialize pa rin. Or, meron at merong support. Kung single ka man, meron at merong ilang taong handang umagapay, sumuporta para sa'yo. Finding. Ito yung patuloy niyong paghahanap or patuloy niyong paghabol sa balance. Pero sa mas practical, meron kayong maaring matutunan pa ng higit sa inyong mga sarili. Meron kayong mati-discover na bagong lugar or bagong aral ngayong 2024. Para sa inyo, Libra.